Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction kaya samahan nyo. Guys, let's go! Pangbalita, nakatakdang resolbahin ng Department of Justice o DOJ ang motion for inhibition na inihain ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag laban yan sa Department of Justice Panel of Prosecutors. Sinabi ni Assistant State Prosecutor Charlie Guhit na bahagi ng Panel of Prosecutors na hiniling ng kampo ni Bantag sa Department of Justice noong Disyembre 13 na payagan ng Prisons Chief na maghain ng tugon sa mga komento ng mga nagrereklamo sa kanyang motion for inhibition. Pinagbigyan ng panel ang kahilingan ng Bantag at inutusang maghain ng kanyang reply sa loob ng 5 araw. Noong unang bahagi ng buwang ito, naghain si Bantag ng motion para inhibit ang Panel of Prosecutors mula sa kaso na sinabi ng kanyang abogado na si Rocky Balisong na nilayo na alisin ang otoridad ng Department of Justice na magsagawa ng preliminary investigation. Binanggit pa ni Balisong bilang isa silang dahilan para mapigilan ang pakikipagkalakalan ng barb sa pagitan niya ng mga opisyal ng Department of Justice, particular na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Bantag na nagsasabing ang nasuspende na Prisons Chief ay karapat-dapat sa isang impartial and independent tribunal. Samantala, sinabi naman ni Remulla na dapat harapin ni Bureau of Corrections Deputy Chief for Security Ricardo Zulueta ang mga reklamong pagpatay na inihain laban sa kanya dahil sa pagpatay sa broadcast personality ni si Percy Lapid at ang sinasabing middleman sa kanyang slay contract na si Christy Tutu Villamor Palanya. Si Zulueta, ang Bureau of Corrections Deputy Director for Security Operations, ay naging kanang kamay ni Bantag. Dating spokesperson ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque. Napakagaling. Ayon sa kanyang programa sa telebisyon, aniya, kung ako naman ang abogado ni Suspended Bucor Chief General Bantag, questionin ko yung intriga ng mga testimonya ng mga convicted fellows. Kasi bakit mo paniniwalaan? Mga kriminal yan. At ipapakita ko rin kung mayroong ibang ebidensya. Lalong-lalo na yung physical evidence na imposible yung mga sinasabi nila. So tatanungin ko yung paano sila nagkaroon ng komunikasyon sa loob at labas. Siyempre, paano mo matitrace yung phone number na ginagamit para mag-communicate sa hitman sa labas? Ihawak talaga nung taong nasa loob. Mahirap yan. Kasi in the first place, bawal ang telepono sa loob ng Muntinlupa. Bakit sila nagkakaroon ng telepono? So hindi ko sinasabing madali mag-convict sa hukuman. Mas madali lang makasampa ng kaso. Pero syempre, hindi enough para magsampa ng kaso yan. Kinakailangang mapatunayan ang nagkasala. Nananawagan naman ng mga netizen na sana ay mag-step down na si Remulla at palitan na daw di umano ni Harry Roque. At ayon pa sa kanila, go for Harry Roque as replacement for Remulla. He is a good choice and best man as DOJ Secretary. Attorney Roque really deserves the post as DOJ Secretary. He is a man of honor and integrity. To Secretary Remulla, please resign because we lost our trust and confidence towards DOJ unless you'll be removed from it as the head. God bless us all in our country. Will it better Attorney Roque to replace Remulla Buying is so incompetent with his job. We support General Bantag. He is telling the truth. Yes na yes for Roque as DOJ. I am sure okay na okay siya at sa wakas ang mahal na PBBM kumilos na. My God bless Pinas for peaceful and really for change everything. And quote. Okay, lumantad na po si si Zulueta. Ito po yung deputy ni General Bantag sa Bucor nung sila po ay na deputy director ng Bucor. At dininay niya po yung lahat ng mga paratang sa kanila ni General Bantag. Alam po ninyo, sa totoo lang po, ang original sunod-sunod na po yung medyo natatabunan na po yung kaso na Percy Lapid dito po sa sunod-sunod na ibinibintang sunod-sunod po na gustong ikaso dito kay General Bantag. Parang nakakalimutan na po yung original case, kaya nga ang tanong ko, ito po ba'y nakakatulong yung paramihan? Ito po ba'y usapin ng paramihan? Itong gusto sabi ko nga, siyempre ipaubaya natin sa korte, Narinig na natin lahat. Kaya lang meron pong mga pangyayari na hindi po pwedeng hindi tayo magbigay ng reaksyon. Katulad po nito. Napuna ko na sunod-sunod na hindi pa po tayo nakakahinga doon sa mga gustong matapos po yung truck na Red Horse.
Tapos po yung hayop, mga hayop sa bilibid, yung malaking hukay. Pagkatapos po yung mga binibintang na mula rin po sa tagapagsalita ng mga mabasa na pwedeng sampahan ng kaso na plunder, no? Si Bantag dahil sa kung hindi na natin maintindihan, mga kontratang pinasok ni Bantag. Ang masakit pa nito, may mga narinig pa tayo na okay na raw na hindi na kay Percy Lapid maparusahan si Bantag. Kahit na lang dun, no? Pareho na lang. Tapos ngayon, hindi pa po tayo nakakahinga ron. Meron na naman po na bagong pahayag, meron na naman po sa media tayong nakita na isang PDL pa rin na sinasabi naman na yung mga high profile na namatay sa COVID ay kagagawan din po ni Bantag na naman, no? Tapos po, hindi pa po ganong natatalakay yan, hindi pa po napag-uusapan gaano sa media. Eto na naman po yung mga yung mga leader po ng mga gang sa tawag doon, mga inmates po ng mga leader ng mga mayor yata. Ito yata yung mga mayor na tinatawag kung di ako nagkakamali. Na naman po, no? Meron na naman pong bintang kay General Bantag na sila ay parang napagtripan na lang, no? Nung minsan lasing. Hindi ko po maintindihan sa kabila ng lahat ng yan. Ito po ba talaga sa inyong palagay ay makakatulong sa original case? Napakarami po Napakaraming parang yung iba parang kamangha-manghana, no, na gusto lang talagang masiraan na rin si Bantag. Ang problema pa rito, malaya po yung si General Katapang na lahat po to ay nilalantad sa media, no? Tapos po nung lumantad si Zulueta for the first time, napakahabang panahon, akala nga natin is either wala na sa bansa o natigok na. At nagpaliwanag po ang kanyang abogado sa media, bigla pong magsasalita si DOJ Boying na sana sa proper quorum, no? O sa proper na nagsalta sa korte. Teka po pala. Saan po ba namin nalalaman yung mga panibagong bintang kay General Bantag? Hindi naman po sa korte. Hindi naman po yan na mga court reporter yung nagre-report. Nakikita po namin with video sa mga nag-aakusa kay General Bantag na sa media. Ngayon, pag nagsalita po, alam ko, minsan pa lang lumantad si Zulueta. Siyempre, gusto rin malaman ng tao, no? Ano ba talaga yung totoo sa panig naman ni Zulueta? Bakit po may caution kagad na dapat sa korte niya sinasabi yun at hindi sa media? Bakit po malaya yung mag-akusa? Yun lang naman napupuna ko, no? Bakit malaya yung nag-aakusa ng kung ano-ano kay General Bantag? Pero yung mga nagsasabi naman sa media rin, sa media to pareho, no? Yung mga nag-aakusa kay General Bantag ay malaya po na nakakapag-media na walang pumipigil. Tapos po, pinagsasabihan po natin, pag yung kabilang panig na minsan lang po namin nakikita sa media, sasabihin po natin na sana hindi sa media nagpapaliwanag. Ang point ko lang, hindi ko po alam kung yan po ay, kasi hindi naman ako korte, wala naman ako doon, kung yan po bang lahat ng akusasyon na yan ay tama o hindi. Pero sana, isa-isa lang. Alam nyo, kasi dumadami yung, hindi ko alam kung sinasadya nyo na paramihin yung akusasyon. Tawag dito guys, Unli case. Para maging hindi nakapani-paniwala, no? O matabunan na yung Percy Lapid case. Hindi ko na alam kung ano nang nangyayari. Kasi po para sa amin, noong unang sumabog yung Percy Lapid, napakalaking issue, napakalaking usapin, no? Na talagang nakakashock sa mundo na may pinatay pa na sa modernong buhay, may mga kuha ng CCTV, napakalalakas ng loob na patayin si Percy Lapid. Pero sa mga sumunod na mga revelasyon, parang natabunan na po yung original na kaso. At yung pamilya po ni Percy Lapid, parang okay lang din sa kanila na matabunan na yung Percy Lapid. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Kasi kung ako ang pamilya ni Percy Lapid, tutukan muna natin tong kaso ng kapatid ko. Tama. Di ba? Doon sa nawawala na kami sa eksena.
Kung ano-ano na yung binibintang nyo kay General Bantag. Yun lang naman po yung take Tapos natin. na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.